Video tayo sa mga top load na may mga drain pump na nagpo-4C error tapos may water leak. Yung continuous ang pagkarga. Check nyo baka yung hose nyo. Yan, itong drain hose na to. Baka nakababa sa sahig. Dapat to nakataas. Okay, pag nagpo-4C tapos yung tubig dire-diretso yung karga sa loob, ayaw mag-refill. Iangat nyo tong hose kasi ang design ng drain pump na to nakataas. So itataas nyo. Halimbawa, ayan, okay, nag-continue. Tapos may water leak. Tapos nagpo-4C. Ito, check nyo, nahuhugot yan. And then lastly, kita nyo tong hose na to. Yan, oh, yung hose na yan. Nahuhugot din yan. Itong itim na yan, yan ang gumagalaw. Nahuhugot yan, water leak, tapos continuous ang pasok ng tubig, tapos ay tumigil. Yan yung mga magiging cause. Tapos na ano mo, maraming tubig na tumatapon. Nahugot lang yan, ibalik mo. No need ka na tumawag ng technician pag ganyan yung mga error. Ikaw muna, 4 na tornilyo lang sa likod. Check mo muna sa likod. Yung continuous na pumapasok ang tubig, pero tapos biglang magpo-4C o kahit ibang washing machine na may drain pump, check mo yung mga hose muna sa likod. Madali lang yan. Sayang kasi magbabayad ka ng 700 to 1,000 para lang ma-check. So yan yung mga 4C, water leak, ayan yung mga check mo. Yung hose 1, yung hose na yan, 2, 3, and then check mo yung hose mo, yung drain hose, kailangan nakataas yan. Hindi pwedeng nakababa. Kailangan tong hose na to, yung dulo nito, 3/4 ng height niya, 3/4 sa unit, hindi pwedeng half. Kailangan 3/4, kailangan mas mataas din sa tab. So, kung mas mataas, okay lang, 1 meter. Okay? So, yun yung mga nagiging sakit ng mga washing machine. Short video tayo, na bago kayo tumawag technician, check nyo muna. Okay? Thank you.